Sa atin pa ring top story, ipinagpatuloy ngayon ng Senado ang investigasyon sa umunay nangyaring suhulan sa mga opisyal ng Bureau of Immigration kapalit ng pagpapalaya sa mahigit 1,000 tauhan ng gambling tycoon na si Jack Lam. Ipinakita naman sa pagdinig ang bahagi ng CCTV footage ukol sa bribery scandal. Napaiyak naman at naging emosyonal si Attorney Al Argusino. Tila raw kasi sila lang ang nadidiin at pinalilitaw na guilty na sila. Sinubaybayan ito ni Bean Corvera at narito ang kanyang report. Inilabas na sa investigasyon ng Senado ang kopya ng CCTV footage sa isang casino mall sa Parañaque kung saan nangyari ang umunay bribery scandal sa dalawang immigration officials kapalit ng pagpapalaya sa mga umunay undocumented employee ng gambling tycoon na si Jack Lam. Sa CCTV footage, nakita na magkakasabay na pumasok sa casino sina dating Immigration Commissioner Michael Robles at Al Argusino kasama ang dami ni Jack Lam na si retired Police Senior Superintendent Wally Sombero Jr. Kita rin sa footage ang 5 paper bag na naglalaman ng milyon-milyong piso. Pagpasok sa isang restaurant ng casino, isinalansa ng pera, binilang at ibinalik sa paper bag. Paglabas ng casino, bit-bit na ng 3 katao ang paper bag kung saan isa rito ay ang kapatid ni Robles. Inamin ni na Argusino at Robles na sila ang nasa CCTV footage. Okay, hold it there. Now, hold it. Turn on the light, please. Mr. Robles, Yes, Mr. Chair. nagpartihan na kayo dyan, di ba? Okay. Si Wally. Yes, Your Honor, si Mr. Sombero. You have to take the part, We will play it forward. Are you sure? Si Wally Very naglagay. sure, Your Honor. And you're just a willing lamb. Ilagay mo na lang dyan sa bag ko. Ganun ba? Hindi po Sa ganun, maleta Your ko, Honor. sa kotse ko. Hindi po ganun, Your Honor. You know, I'm not happy about this. You come from a good school, well-educated. Your record is not very sterling, but nonetheless, you are sported with the money, in other words. Lumabas kayo, dala nyo na yung pera. Your Honor, Ha? if I may... I'm sorry, when I raise my voice, it's because I don't get Yes, Your Honor. to hear you very well. I am not mad at you. I just want to tell you, you already are sported with the money. Your Honor, we maintain, Your Honor, that this is a corruption of public official. Your Honor, this is Alright, not a okay, case, Your that's Honor, your of defense. bribery, Your Honor. But you put it in your car and you left, right? Yes, Your Honor. But you, Mr. Robles. Hindi ko naman po binabayan ng sasakyan. Binigay ko rin po nung gabi sa kanya. Kay Atty. Argusino. On the same November 27. On the same day, Yes po. pumunta kayo ni Atty. Argusino. Pinag-usapan niyo ba yun? Makikita kayo sa Dasmariñas? Magkikita po talaga kami. Pinag-usapan niyo? Yes po. Kailan niyo pinag-usapan Prior niyo? pa po yung event na yun. Prior, bago niyo tinanggap yung yung incident pera. na yun. May date Opo, kayo. meron Makikita na po. kayo sa Dasmariñas. Sa Cavite. Saan doon? Sa yung exact po na street hindi ko po alam, pero parati na rin po kami nakakapunta doon kapag may mga event. Malaki kayo Orchard. nakakapunta pa, hindi mo matandaan. Well, refresh your memory. Is that a public place? It's a It's a park. private place. So, kanino yan? It's I forgot the name of the Alright. You met in the parking area to consolidate the evidence. Kuno. When I took out the bag, 20 million from my car and put it in Attorney Argusino's car. Yes, Mr. Chair. Pero nasa casino raw sila para makipag-usap kay Sombero sa ginawang pag-aresto sa illegal Chinese workers ni Jack Lam sa Fontana Leisure Park Casino sa Pampanga. There was a moment na minention ko po sa kanya na bakit hindi mo na-mention niya kay Secretary of Justice. That was after November 30, I think. This is November 28. On November 28 po, sinabi ko na sa kanya na bakit, para saan ba yung perang binigay sa'yo? Ano na? Tinanong ko na po siya, Na? para saan ba yung talagang pera na binigay sa'yo? Na-mention ba So, niyo? nagdududa ka na? Opo, Kuno? nagdududa na po talaga ako doon dahil hindi ko po malaman kung bakit nagbigay ng ganong kalaking pera. You're a Mr. lawyer. You passed the bar. Itinanggi rin ng dalawa na nanghihingi sila ng pera kay Jack Lam. Nagulat na lamang raw sila nang may bit-bit na itong paper bag. Hindi po ako participant, Mr. Chair. I At do not naniniwala have- ka kay Attorney Argoncillo na investigasyon lang yon?
at wala itong panghingi, panghuthot, pang-shakedown na ginawa kay Jack Lam o kanino pa man? Kagaya po na nasabi ko, wala po akong alam kung nanghingi siya o nanghingi siya ng pera kay Jack Lam. At kung naniniwala po ako sa investigation, I have asked him, Mr. Chair, at tinanong ko po siya, ano ba iniimbestigahan mo? And according to him, he was inquiring about the possible violations of anti-human trafficking because there are several minors. You can check po sa CCTV dahil gusto ko nga huring malaman kung anong oras na doon. Hindi po ako makakapag-sinungalin kasi may CCTV. And then, at around 4:30 po ng umaga, i-check niyo mabuti. Nung dinala po niya yung 2 bags, that was the first time na sinabi niya sa akin, Sir, meron ditong 2 bags, 10 million each. So, bigla po siyang umalis. That was the first time, Your Honor. Nung bigla po siyang umalis, dito ho siya nagtagal. Ito yung sinasabi ko na 45 minutes po ata ang inabot. Pagbalik ho niya, may 2 na ho siyang 3 bags. And then, tumayo ho ako. Actually, kinuha ko na nga ho yung bill. Kasi nga gusto ko nang umuwi ho. Wala ho kaming pinag-uusapan na pera. Kasi nga ho, nung kinuha ko ho yung bill, tingnan niyo ho sa CCTV, kinuha ko ho yung bill if I remember it right. Ang ibig kong sabihin yan, wala pa ho yung 3 bags, uuwi na ho ako. Uuwi na po ako. And yet, nung pagkakuha ko ng bill, tumayo po yan na mga 4:30 ho, sinabi, meron dyan 2 bags, 10 milyon ng isa, tapos bigla po siyang umalis. Eh di hindi ko naman po maiwan dahil nga ho, nandun yung 2 bags. Tapos nung bumalik ho siya ng 5:30, seconds lang ho, i-check niyo ho sa CCTV, tumayo po ako. Tumayo ho ako, dahil nga sabi ko yan, hindi na namin kailangan yan. And then anong sabi ni Sombero? Hindi sir, dalhin nyo lang, hawakan nyo lang ito. Ito po yung nangyari, kaya nga ho, alam ko po, naintindihan ko, meron po kaming indiscretion dito. Pero ito ho yung nangyari, 2 AM ko lang po na-meet yan si Sombero. And then pagdating ho ng 4:30, kinukuha ko na ho yung bill. I-check nyo po doon sa CCTV. Pinayaran ko na ho, wala pa yung 2 bags. Pauwi na ho ako. Hindi ho magtipulaan yung CCTV. Kinuha ko ho yung bill mismo. Pauwi na ho ako dahil sabi ko, pagod na ako. Eh, nung ginawa niya, meron nung 10 bags. Sinabi ko naman ho, may 2 bags na may kakalaman 10 milyon. Sinabi ko ho kay Atty. Robles, that was the first time na sinabi ho niya. And then nung nandoon, bumalik ho siya after 45 minutes. And then dala-dala na ho niya yung 3 bags. Dininay ko po yan. Pero hindi kinagat ng mga senador ang paliwanag ni Robles. Kinastigo rin ni Gordon si Robles dahil tila nagpapauturaw ito sa kanyang fraternity brother na si Argusino. Imposible raw na wala silang agenda, gayong naghintay sila hanggang madaling araw. We have been more than fair. They came in at 9. I think you may not be aware of it. They came in at 9 in the evening. And they came in on the invitation of this guy, and they stayed there until 5 o'clock. That's more than sufficient time. I mean, One last point, Mr. Chair. Go ahead. May I know if Attorney Argusino has an affidavit submitted to the committee already because it wasn't given to me earlier? well, we were... Complaint affidavit Ayun. to the Ombudsman. Yun po ang sinabi niya, Attorney Argusino? Yes, Your Honor. Thank you, Your Honor. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Senator Scudero. Naging emosyonal naman sa investigasyon si Argusino. Tila raw kasi sila ang idinidiin at pinalilitaw na guilty, gayong di walang isinasampang kaso laban kay Jack Lam. Ang sabi ko nga ho dito is, hindi ko kailangan yan. Kasi sinabi niya, hawakan nyo lang. And then, pansinin nyo ho, hindi ko malang hinawakan yung bags na yan, Your Honor. Siya ho ang nagdalay. Ngayon, kung may pagkakamali ho ako, ay yung pumayag ho ako mailagay ito sa aking kotse. Pero sinabi ko nga ho sa kanya, nung nasa elevator kami, sige, nandiyan na yan, kunin nating ebidensya. Pasensya na ho kayo dahil ang feeling ho ng publiko. Alright, Senator Scudero. Just a manifestation. Yeah, please go ahead. Just a manifestation, Mr. Chair. This is a corruption of public official, Your Honor. Walang nagpa-file kay Jack Lam. The first time, Your Honor, Can the page please give him a glass of water, please? Senator Scudero, can you make a Request for manifestation? suspension. Sana naman po, Your Honor, pakinggan niyo naman yung ginagawa namin.
Ayan na po yung CCTV, ayan na ho kung paano nangyari. Pero not once po ako humingi ng pera. Pasensya na po kayo. It's okay, Attorney. Argosino. Your Honor, this is a corruption of public official. Wala po nagpa-file kay Jack Lam ng corruption of public official. Bakit ho? Sino sa previous administration na nag-file ng kaso kay Jack Lam? Dahil ho, kung meron man ho mga anomalies, itinatanggap nila. Kami ho, final namin, pinalik namin ho yung whatever evidence that we have. Sana naman ho, huwag naman yung ganitong pinapakita sa public na guilty na ho kami. Pasensya na po kayo at I got carried away. I understand where you're Sorry, coming from, Attorney Argosino. Depensa pa ni Robles na frame up lamang sila ni dating Intelligence Chief Charles Calima. Pero si Calima nanindigang matagal nang iniimbestigahan ang dalawa dahil sa kaso ng pangingikil. Nakatanggap raw siya ng reklamo na bukod sa 50 million, nanghihingi pa ng karagdagang 50 million pesos ang dalawa. Ito po yung meeting nila sa Crown Hotel. They met in a suite room doon, kasama si Attorney Argosino, Attorney Robles, si Wally Sombrero, and I don't know kung one or two Chinese na kasamahan ni Jack Lam. And it was in this meeting where they were demanding for the release of another 50 million. Hindi naman nakadalo sa pagdinig si Sombrero, kaya nagbanta na ang mga senador na ipapakontempt ito kapag hindi sumipot sa susunod na pagdinig ng Senado. Bago po ako magsimula, just some housekeeping, Mr. Chairman. Dahil nasa protective custody ng NBI si Ginoong Sombrero, and I understand you already issued a show cause order, may we ask that the subpoena be now addressed to the NBI as well, so that they have the obligation to produce Mr. Sombrero, given that he is under their protective custody still. Samantala humingi ng paumanhin si Justice Secretary Vitaliano Aguirre kina Senador Kiko Pangilinan at Leila De Lima. Umalma kasi sina Pangilinan at De Lima matapos silang pangalanan ni Aguirre na umano'y nag-alok ng legislative immunity sa dalawang commissioner kapalit naman ng pagdidiin sa kanya sa kaso. So you're not prepared to make an apology because you still have to do a research on the matter? Well, if I have to cut down... Did you do a research on Senator Pangilinan that you made a quick apology right away? I talked to him yesterday. So I spoke to you. So yes, if Senator De Lima had asked you, had called you, and assured you that she did not do any plot, can we make the matter short by saying if she's not part of the plot, would you apologize to her now? I will do, yes. Senator De Lima, did you say it? I am denying it. I have denied that, and I don't see any reason why I have to talk to him. Para sa Eagle News, may Anquar Vera IM1 with 25. Just commenting on the education in San Beda, because you've all been taught chivalry.